Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift or be quick to hear, is slow to speak, is slow to wrath or anger. For the wrath of man worketh not the righteousness of God. Wherefore lay apart all filthiness, lay aside all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word which is able to save your souls. You know, in our study of this book, it is quite evident, it is obvious by this time that it is James' desire that these Christians that he is addressing to may become complete or mature in their faith. Malinaw po sa pagdating na natin sa pagkakataong ito, dapat na ang pangunahing layunin ni Santiago kung bakit niya isinulat ang aklat na ito ay upang ang mga mananampalatayang kausap niya, and by way of application ay tayo, upang tayo na mga nagpapakilalang mananampalataya ay maging lubos, maging gusto, maging na lumalago, na lumalalim sa ating unawa, sa ating pananampalataya. Hindi mahirap ma-determine na ito ang heartbeat ng apostol na ito. Napakaaga sa aklat na ito, very early in this book, in chapter 1, verse 4, as he was encouraging these scattered brethren with to be patient, to be long-suffering, to be steadfast in their faith. He made this statement in verse 4. Sabi po dito sa Santiago, kabanatang 1, ang talata ay 4, inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap o lubos na walang anumang kakulangan. Yung purpose, the very purpose of those testings is their maturity. Let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Ito ang gustong mangyari ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagpapahayag ni Santiago. Na kung mananampalataya ka, kung nagpapakilala kang mananampalataya, napakahalaga na naisin natin at hangarin natin at hanapin natin sa ating mga sarili kung tayo ba ay lumalago, kung tayo ba ay lumalalim, kung tayo ba ay nagbabago sa ating buhay, buhat nung siya ay nagpakilala sa atin. Another verse is found here in chapter 2. James chapter 2. And the verse is 2. Let me read verse 1 as well. My brethren, have not the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with respect of persons. For if there come unto your assembly a man with a gold ring in goodly apparel, there come in also a poor man in vile raiment, and ye have respect in him that weareth the gay clothing, and say unto him, sit thou here in a good place, and say to the poor,
stand thou here, or sit there under my footstool? Are ye not then partial in yourselves? And are ye become judges of evil thoughts? Hearken, my beloved brethren, hath not God chosen the poor of this world, rich in faith, and heirs of the kingdom which he hath promised to them that love him? Let me proceed to another verse in chapter 3. This is what I'm referring to, and the verse is 2. James 3:2. For in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man. The same is a mature man. The same is a growing man. If you are not easily offended, kung natatagpuan ka na ang mata mo ay nakatutok sa Panginoon, at hindi bukang bibig, natitisod ako kay ganito, natitisod ako kay ganon, hindi ko gusto ang pagtatrato sa akin ni ganare, hindi ko gusto ang pagtatrato sa akin ni ganon, yun daw ay palatandaan ng kawalang kalaguan. Ang isang taong lumalago, ang isang taong lumalalim sa kanyang pananampalataya ay ang isang tao na nakatutok, na maigi at mainam ang mga mata tangi sa ating Panginoon. You cannot be offended if your eyes are zeroing in on the author and finisher of our faith. Palatandaan daw ng kalaguan. Muli, for in many things we offend all. If any man offend not in word, I'm telling you, sa tagal nating pagsasama-sama, hindi pwedeng bawat isa sa atin ay hindi makaramdam ng pagtatampo sa isa't isa. The closer we get to one another, and the longer that we live and fellowship with one another, the more the possibility of friction. You see. So, nandun agad yung given na yon. Ang sabi ng talata, for in many things, hindi few things, hindi some things, in many things, we offend all. Ano naman yung ating katwiran at karapatan na sila lang ang pwedeng matisod sa atin? Hindi pa pwedeng isipin na yung mga tao na sa paligid sa atin ay tisod na rin sa atin? Bakit tayo lang may karapatang masaktan ang loob? Bakit tayo lang ang karapatang wag masaling? Tayo ba hindi nakakasaling ng iba? Pero dahil sa ating pagkamakasarili, parang tayo lang ang may karapatang magtampo, parang tayo lang ang may karapatang mehinaing at hindi ang iba. Ang gayon ay asal bata pa, ang gayon ay walang paglalim at paglago sa kanyang pananampalataya sapagkat malinaw ang itinuturo ng banal na kasulatan. If any man offend not in word, the same is a perfect man or a maturing man, a complete man, and able also to bridle the whole body. Hindi na siya madaling mag-react, hindi na siya madaling maghalit, hindi niya ginagantihan ng galit ang galit, hindi niya ginagantihan ng paninira ang paninira sa kanya. Nagagawa niyang kontrole ang kanyang sarili sapagkat siya ay kinokontrol ng Espiritu Santo. Ito'y malaking katanungan na mahalaga nating itanong sa ating mga sarili. Kung ito ang pangunahing diin ng pangangaral ni Santiago, kamusta na po tayo? In the light of this wonderful truths. And sana kung ikukwento natin lahat ng panig, kailan ka nagkwento sa iba na hindi ikaw ang bida? Hindi naman natin sasabihin ang kasiraan natin at sasabihin lang natin yung kasiraan ng iba. At napakalungkot because you are not giving the other party, the other person a fair treatment of everything, you see. Hindi mo naman kinakwento ng buo yung larawan. Ang default natin, sila mali, ako tama. At
nagpapakamangmang naman yung tao na madaling maniwala sa kakalahating kwento. Isa rin pong katangian ng isang taong lumalago, yung hindi muna ako magdodraw ng conclusion hanggat hindi ko nalalaman ang buong kasaysayan. So, kamusta na po tayo sa usaping ito? Malayo-layo na po ang ating narating sa mga pag-aaral natin sa Santiago. So, ang tanong ay, anong impact ang ginagawa ng mga katotohanan ito sa mga buhay natin? So, everything that James is saying in this letter is to help us become more mature in our faith, in our relationship with our Lord Jesus Christ. You know what? It is very important to emphasize that when the Bible mention the term maturing Christian, it does not necessarily refer to someone who has been with a church for quite a long time. Hindi po dahil matanda na tayo sa simbahan, matagal na tayo sa simbahan, tayo ang lumalagong mananampalataya. Sa halip, ang tinutukoy dito ay yung someone, yung tao na lumalago, someone who has grown more and more to be like our Lord Jesus. That's what maturity is all about. Yun po ang tinutukoy na kalaguan sa banal na kasulatan. Tayo ay nakikita ng mga tao sa paligid natin, mga nag-oobserba sa atin, fellow believers and non-believers, na siya ay nag-uugali, nagsasalita, lumalakad, nagiging kamukha siya halos ng ating Panginoon sa kanyang attitude, sa kanyang pananaw. Because that's the target, that's the goal, that's the Lord Jesus, our King's goal for us. May layunin siya bakit niya tayo niligtas. May layunin siya bakit niya tayo tinubos. Hindi lang para garantiyahan ang iyong entrada sa kanyang kaharian, kundi upang ikaw ay ampunin niya sa kanyang kaharian, upang i-reflect mo so that you may reflect the semblance of His family. You see, family semblance. You see, the family of God, the kingdom of God, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Romans 8:29. Kita nyo ba yon? From the very beginning, before the foundation of the Lord, He had already appointed us to become what? To be saved and to be conformed to the image of His dear Son. He foreloved us. He loved us ahead of time so that we may reflect the image of our Savior and Father. 2 Corinthians 3:18, but we all with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord. Maybe that's the problem. Maybe that's where the problem is coming from. You are not looking unto your Savior. You are looking to other things except your Savior. The Bible says we are to behold the face of the glory and the glory of our Lord. And what happens when we do that? We are being changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Kahapon may dinalo kaming family friend sa ospital ng aking may bahay. Bago kami pumasok sa room, ay iba yung aming pinag-usapan na how we would give some to this family.
Pero nung nag-uusap na kami, nung nandun na kami sa loob ng room nila, parang sabi ko, dapat pala we could help if we have the money, maybe it's better for us to help with more. Kaya lang, wala na kaming chance mag-usap dahil nagkukwentuhan na sa loob ng room, no? Pero dahil nga sa matagal nang magkasama, ay yun na rin yung tumakbo sa isip niya. Parang you kinda know already. Kung ano ang iisipin, ano ang papasyahin. At paglabas namin ay pareho kami ng naging pasya. Bakit? Matagal na kayong magkasama, matagal na kayong nagkukwentuhan. Lagi ko nga sinasabi, yun siguro yung blessing na binigay ng Panginoon. We would not run out of things to talk about. Hindi kami naiinip sa isa't isa. Kahit na nga hanggang gabi na, bumaba ka na nga, naantok na ako. Bakit? Masarap magkwentuhan. At dahil doon, nabibuild yung parehong pananaw, parehong pag-iisip, parehong damdamin, pareho na kayo ng gusto, pareho na kayo ng ayaw, so on and so forth. Magkamukha na kami. I'm telling you. Purihin ang Panginoon sa blessing ng married life, you see. So parang ganoon din sa Panginoon kung mas sinasalamin natin ang mga katangian ng kaaway ng ating Panginoon. Baka mas madalas tayong nag-uubos ng oras kasama ang kaaway ng Panginoon sa halip na sa presensya ng ating Panginoon. So anong ginagawa? Kung ang target, if the target is to mature us, so what does he do to reach that goal? Ano ang kanyang mga ginagawa para marating yung tunguhin na yon? Well, sa mga nauna nating pag-aaral, nakita natin na dinadala niya tayo sa mga pagsubok, di ba? He bring trials in our life. He providentially govern our circumstances for a particular wise, good, holy purpose. You always remind yourself, pagka may mga hindi magandang karanasan, palagi mong ilalagay doon isasama itong mga adjectives na ito para lalong mapaalalahanan tayo na yung kanyang layunin ay marunong na layunin, na banal na layunin, malinis, walang kasamaan, makapangyarihan at tapat na layunin. So may Diyos na kumikilos sa likod ng ating mga karanasan, kahit na mapait yung karanasan na yan, kahit na mabigat yung karanasan na yan. Ano ang purpose? To mature us. To change us according to His purpose. So, we face many different kinds of trials, and the way we respond to those trials is the way that God has appointed for us to grow in grace and grow in Christ-likeness. Gusto lang nating linawin sapagkat ng itong linggong nakaraan ay merong dumalaw sa atin sa opisina at nakipagpalitan ng kuro-kuro. At sa kanyang pananaw, sabi niya, lahat ng pagsubok, lahat ng kabiguan, lahat ng karamdaman ay bunga ng kasalanan. Kaya kung ang isang tao ay nagdadaan sa pagsubok, sigurado nagkasala yon sa Diyos. Sabi ko sa kanya, well, mayroong ilang bahagi ng banal na kasulatan na itinuturo talaga na ang ating mga aksyon ay mayroong katapat na bunga. So kung ikaw ay lumakad ng mali,
ay pwede kang mapilay. Hindi mo maiiwasan na yung maling lakad ay pwedeng mag-uwi sa'yo sa malungkot na bunga. Pero hindi lahat ay ganon. Kung naniniwala tayo na ang Diyos ay kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin, dapat din tayong maniwala na minsan ang sirkumstansya, mabigat man ito, ay ibinibigay niya kahit na tayo ay nagtatapat sa ating paglilingkod sa Kanya. At siguro wala nang pinakamainam na halimbawa si Jose sa Lumang Tipan. Sa kanyang patuloy na pagtatapat sa salita ng Diyos, nababaon siya ng nababaon sa mga sirkumstansyang hindi gusto, hindi masaya, mabigat. Pero hindi pala nalalayo ang Diyos sa kanyang marunong na at mabuting layunin. Maaaring isipin ni Jose na habang ako naman ay nagtutuwid sa aking lakad, ako'y lalong pinahihirapan, ngunit hindi. Lalo siyang nalalapit sa mabuting kalooban ng Diyos sa pamamagitan at kahit na sa pamamagitan ng mga malulungkot na sirkumstansya. Yun ang aking tinuran sa kanya. And another example, and another passage that I have given this brother is the one in Hebrews chapter 11, and the verse is 35 to 40. These people who have went through difficult circumstances gave a very good report, a very good testimony. Pero mabigat yung mga dinaanan nila. Pero sabi ng Hebrews chapter 11, sila rin nagbigay ng mabuting patotoo. So gusto natin balansahin ang pananaw. Totoong may mga sirkumstansya na kaya mo dinadaanan ay dahil nagre-rebelde ka sa Diyos. Pero meron din naman mga sirkumstansya na kaya dinadaanan ng isang Kristiyano ay upang palaguin siya at palalimin siya sa kanyang pananampalataya. So, yung trial of suffering is God's one means for Him to bring us to His goal. And that is our maturity as we cope with these trials, you see. As we learn to trust in the Lord, as we learn to depend on His guidance, we become mature in the process. And then may isa pang pagsubok, the trial of temptation. Naalala nyo sa ating mga pag-aaral, minsan naman ang paraan ng Diyos para palaguin tayo, palalimin tayo, ay sa pamagitan ng mga tukso na pinahihintulutan niyang dumating sa ating harapan. And as we resist these temptations, we become stronger. So ito yung mga kaparaanan ng Diyos. Hindi pa rin humihiwalay tayo sa gustong mangyari ng Diyos. At hindi dyan natatapos, sapagkat dito sa ating mga pinag-aaralan ay makikita natin na mayroong pangatlong pamamaraan ng Diyos para tayo niya palaguin. Ano po yun? He does not only bring trials in our life, He also in wisdom, in goodness. I love to do that, you know, because I have the tendency to doubt God and His dealings with me. That's why I will have to rehearse in my mind. God employs His word in wisdom, in goodness, in faithfulness, in holiness, in perfection. I'm telling you, ang kanyang mga salita ay isang mabisa ring kasangkapan ng Diyos upang tayo ay patuloy na palaguin. Ano ang sabi ng verse 18 of James chapter 1? Of His own will begat He us with the word of truth, that we should be a kind of first fruit of His creature. So, our Lord resurrects us spiritually. We must remember that we became a new creature in Christ, in God, by God's will and by God's power.
your salvation, yung iyong kaligtasan, my salvation, ang aking kaligtasan, is not of our own doing. Salvation is of the Lord. Ang kaligtasan, gawa ng Diyos. Yung hindi mo akalain na magbabago sa iyo, ay nagawang baguhin ng Diyos sapagkat makapangyarihan siyang kumilos at kumikilos sa buhay natin. Sa internet, sa ilang mga site kung saan ang mga pastor ay nag-uusap-usap at nagdedebate at nag-aargumento. I was just having a conversation with Pastor Ron yesterday about that. So may mga nagsasabi, may mga pastor na ang pananaw ay ang kaligtasan ay gawa ng Diyos at gawa ng tao. May bahagi ang Diyos at may bahagi ang tao. Parang hindi ko yun nakikita sa banal na kasulatan. Malinaw na yung kapanganakan nating muli, ayon sa talata, ang sabi, sa kanyang sarili. Ano sabi? Sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayong ipanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Ang Diyos ay dinadala tayo sa isang sitwasyon kagaya nito. Hindi aksidente na nandito ang bawat isa. Lalo na kung nandito ka na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Dinala ka ng Diyos dito. And it is very important for you to pay attention to every word that is being preached. Because this is God's chosen means to salvation, you see. Ang sabi ng ilang mga pastor, paano yun? Kung ang pananampalataya gawa din ng Diyos at hindi sariling kakayahan at gawa ng tao, aba, di iniuutos ba ng Diyos sa tao yung di niya naman kayang gawin? Ba't sasabihin ng Biblia, sumampalataya ka at maliligtas ka? Hindi naman pala, wika, kaya niya sumampalataya sa sarili niya. Sabi ko sa sarili ko, sapagkat ayoko naman sumama doon sa mga pagtatalo-talong, umuubos lang ng oras. Sabi ko nga, mas mabuti pa nga kayo, magbibisitation na lang. Kaya sa inubos mo, buong araw mo na, pakikipagtalong, walang katapusan. Pero sabi ko sa sarili ko, doon sa pagangatwirang, kaya ba ng isa, o bakit uutusan ng isang tao sumampalataya at magsisi sa kanyang mga kasalanan kung hindi naman kaya niya sa sarili niya na magsisi at sumampalataya? Sabi ko, ay tanga. Bakit? Ang dami-dami no sa banal na kasulatan. You remember Lazarus? Nasaan si Lazaro? Nasa libingan siya. May nakatakip na bato. Pero ano sabi ng Panginoon habang patay si Lazaro? Lazaro, labas dyan. Kaya niya ba lumabas? Patay na siya. Hindi niya na kaya lumabas. So kasama ng utos na siya'y lumabas ay yung pagbibigay ng Diyos ng kakayahan na siya ay lumabas mula sa libingan. Ganon din ang bawat isa. Kapag sinabi ng Diyos at inuutusan ka, sumampalataya ka at magsisi ka sa iyong mga kasalanan, kasabay nun ay ang pagbibigay niya sa iyo ng kakayahan na sumampalataya at magsisi sa mga kasalanan. And you know what? That's what the Bible says. It is given unto us not only to believe on Him, but also to suffer for His name's sake. Bigay ba yung pananampalataya? It is given unto us not only to believe, but to suffer. Yung palang pagsubok, bigay din ng Diyos. Regalo ng Diyos. Masaya tayo? Oh, plastic. Lord, salamat sa lahat ng kabiguan. No, that's not our nature. That's why we need to be reminded, mga kapatid. Hindi masaya ang mabigo. Hindi masaya ang magkasakit. Hindi masaya ang walang pera. Lalo na ang asawa, hindi masaya ang walang pera. Totoo yung realidad yun. Totoong nababago, totoong naiinis.
You know, sometimes we tend to forget that we are dealing with human beings. May mga pakiramdam, and so on and so forth. Kristiyano ka na, bawal ka nang mainis. Kristiyano ka na, bawal ka nang magsimangot. Naku naman, mga kapatid. Kaya nga po patuloy na binabago. You see? Minsan, ginagamit pang blackmail sa atin yan ng mga hindi Kristiyano. Halimbawa, kung ikaw anak, akala ka ba Kristiyano ka na? Eh, bakit ganyan ka tigas-tigas ng ulo mo? Kahit Kristiyano, minsan tinatamad ding magugugas ng pinggan. Amen? Praise God. Dahil kailangang mag-review. I'm telling you, yung review na yan, napakaraming gamit yan. Sobrang tutok sa pag-aaral ang mga anak natin kung bakit naman may tamang oras. Oras ng paghuhugas ng pinggan, oras ng paglalaba, oras ng paglilinis ng bahay. Yun yung mga oras na kailangan nilang mag-aral. What about the man with a withered hand? Hindi niya, parang siguro na-stroke. I don't know kung hindi niya maikilos yung kanyang mga kamay. By the way, the one about Lazarus is found in John 11:43, and this one, the man with a withered hand, is found in Mark 3:5. Ano sabi ng Diyos? Hindi niya maikilos ang kamay niya. Ano sabi niya? Stretch out your hand. Paano niya magagawa yon? Along with the commandment is the enablement. Amen? Sabi ng Biblia, it is God who works in you both to will and to do of His good pleasure. Ano sabi? Bakit mo gustong lumapit sa Diyos? It is God who works in you. So iba hindi makuha yun eh. Kaya ikang lumapit ng tao sa sarili niya, sa Diyos, nang walang pagkilos ng Diyos muna. Naku naman, ba't ka nananalangin? Maawa ka sa Kanya. Kilusin mo ang puso niya. Pag nananalangin ka, naniniwala kang may dapat gawin ng Diyos. Pero sa pangangaral, kaya ng tao sa sarili niyang maligtas. Oh my goodness. I'm telling you. Anyway. So itong of His own will begat He us. Sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. It does not refer to our physical creation, of course not. Yung tawag ito? Yung binabanggit dito na kapanganakan ay kapanganakan nating spiritual. Bakit naman nasabi natin? Kasi ang kasangkapan daw ay ang salita ng katotohanan. So, yan po ay malinaw sa atin. Marami tayong pwedeng ibigay pero let me give this one to you. Ephesians 1:13, in whom ye also trusted after that ye heard the word of truth. Amen. The gospel of your salvation, in whom also after that ye believe, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Hindi lahat ay gayon sa simula. Sa John chapter 8 verse 37, Jesus said, "You seek to kill me because my word finds no place in you." Hindi lahat ng nakakarinig ng salita ng Diyos bukas ang kalooban para tanggapin ang kanyang salita. Kaya sabi ng talata, ayaw nyo kung tanggapin, ako ay inyong inuusig sapagkat walang puwang ang inyong salita, ang aking salita sa kalooban ninyo. So, tanong siguro sa atin, may puwang ba ang salita ng Diyos sa ating mga kalooban?
At ito, pagka tinanggap natin yung salita na may kapangyarihang bigyan tayo ng kapanganakang muli at baguhin tayo, hindi na yun aalis. Kagaya noong ating nabasa doon sa end part of our text, in verse 21. Sabi po dito, wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive the meekness and receive with meekness the engrafted word. In another version, the implanted word, which is able to save your souls. Pagka pala itinanim ng Diyos ang kanyang salita sa iyong puso, hindi na yun naalis. Mag-uugat yun, lalago yun, magbubunga yun. Kaya, yung imposible sa ating sarili, di ba minsan nasasabi natin, hindi ako ganun eh. Hindi ako ganun. Ipinanganak ka ng muli, hindi ka pa rin ganun. Kung ikaw dati ganito, dahil sa salita ng Diyos na nakatanim sa iyong puso, babaguhin ka niya. Hindi tamang excuse, yung hindi, ang ugali ko ako basta may sumaling sa akin, gumayak siya at you sow wind, you will reap whirlwind. May ganun, whirlwind. Hindi obra. Salingin mo ako at matalang ang walang latay. Oh, mga kapatid, we are being encouraged. In fact, we are being commanded by our Lord and Savior Jesus Christ to suffer one another. That we are to bear one another's weaknesses. Yung po ang sabi ng Biblia. Bakit? Because our very own Savior suffer our weaknesses. Tinitiis niya tayo. Mapagpahinuhod siya sa atin. At every time na lalapit tayo sa Diyos, Panginoon, patawarin mo ko. Ang laki po ng aking pagkukulang sa iyo. Maalala nawa natin na may mga taong mas maliit ang pagkukulang sa atin. Di mo kayang patawarin. Iiyak-iyak tayo sa Panginoon. Panginoon, bigat po ng aking ginawa sa inyo. Hindi na po karapat-dapat ang iyong kapatawaran, pero patawad po. Paano naman yung mga nagkasala sa iyo? Oh, mga kapatid, tinitiis tayo ng Panginoon, dinadala ng Panginoon ang ating mga kakulangan at kapintasan, at tayo inaatasan na gayon din ang gagawin sa mga kapatiran at sa ibang mga tao. Bakit posible yan? Tinanim ang salita sa ating kalooban. Merong kapangyarihan, able to save your souls, able to transform you. Hindi ito possibility, hindi ito probability, ito ay sigurado. That word that is implanted within you is able. Do not underestimate the power of the Word of God. Kasi hindi natin pwedeng maliitin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. For this cause also we thank God without ceasing, because when ye receive the Word of God, which ye heard of us, ye receive it not as the word of men, but as it is in truth the Word of God, which effectually worketh also in you that believe. You cannot claim to be a believer of our Lord Jesus Christ and at the same time undermine the power of the Word of God to change you. Hindi pwedeng sasabihin natin, mananampalataya ko, oo, tapos meminosin mo. Hindi. Ako matagal-tagal siguro bago ako magbago. Mahihirapan siguro. Mga kapatid, kung yung patay binubuhay, ikaw pa kaya? Kung yung
if the chiefest of all sinners, Saul, Apostle Paul, when he had an encounter with the Lord Jesus Christ, had a change, experience a change of mind and a change of heart and a change of attitude, total turnaround, and repentance. Sino ba naman tayo? Walang matigas na bato na hindi maaaring durugin ng kapangyarihan ng ating Panginoong Heso Kristo. Hindi ka na dapat kagaya ng dati. You see? So hindi lang siya nagbigay ng buhay, nagpanganak na muli, nagbigay ng kaligtasan sa atin. Since the goal is our maturity, the very same word which is implanted within us would also transform us spiritually. Anong katangian ng binabago na ang buhay dahil sa salitang itinanim sa ating puso? Anong katangian ng buhay ng isang ipinanganak ng muli ng kanyang salita? Well, basahin natin mga kapatid. Narito ang mga katangian. Again, chapter 1 and the verse is 19. Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ngunit, eto na, magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig. Ano yung nalalaman nyo ito? Binabalik ka doon sa pinanganak kang muli. So, kung alam mo na pinanganak kang muli, we are new creature in Christ Jesus. Amen. All things are pass away. Behold, all things have become new. And since you know it, eto na ang kasunod. Eto na yung mga instruction. Hanapin natin ito sa ating mga sarili. Muli, nalalaman ninyo ito. Minamahal kong mga kapatid. Ba't kaya sinasamahan ni Santiago ng minamahal kong mga kapatid? Malamang kasi marami ang magtampo sa kanya. Pagka sinimulan niya isulat to. Bakit? Alam niyang maraming masasagasaan ito eh. So, bayaan kong yung gamitin ko rin ang salita ni Santiago. Yamang nalalaman nyo ito, mga minamahal kong kapatid. This sermon, this message is coming from a heart that is concerned with our spiritual growth, our spiritual maturity. So wherefore, my beloved brethren, let every man, yung tatlong katangian, let every man, every new creature in Christ, let every man be, wala pala exempted, lahat pala. Kung magpapakilala ka, ipinanganak kang muli, dapat nakikita tayong lumalago sa mga bagay na ito. Let every man be swift or quick to hear, slow to speak, slow to wrath. Parang sayaw, parang step, quick, slow. Eto naman, quick, slow. Saan daw tayo dapat magpaka-mabilis? Saan daw tayo dapat makitang mabilis? Sa pakikinig. Hindi tayo doon mabilis eh. Mapansin ninyo, sa mga kwentuhan, sa mga usapan, hindi pa tapos yung kakwentuhan mo, kumpleto na yung gusto mong sabihin tungkol sa'yo. Pagka sinabi nung kakwentuhan mo, alam mo, may nabili akong ganito online napaka-epektibo ko, wala yan doon sa nabili ko. Online din. Naalala ko yung isang kakwentuhan kong pastor eh. So sabi niya, meron daw siyang thyroid problem. Sabi ko, ako din po, may thyroid problem kasi po yan po may biyak. Iba po yung thyroid ko. Iba ho. Yung sa akin ho, sa loob. Iba ho yun.
Natatawa na lang ako eh. Ano to, contest? Pati sa sakit, kailangan palalaan ng sakit. Pero para na lang hindi madaig. Ano? I'm telling you. Naka-record to, no, Preacher Joel. Hindi kaya makarating yun doon sa pastor nakakwentuhan natin. Praise God. Wala naman akong ipinangalan sa dami ng pastor na nakakausap ko. Ano, and incidentally, maraming may thyroid. Praise God. Iyan yung ating default. Ano? Sa kwentuhan, hindi po pwedeng hindi tayo babangka. Sa halip na tayo ay maging handa, the reason why we are supposed to be excuse me, quick to hear is so that we may be able to absorb everything with the intention of ministering to others. Kung wala kang bukas na tainga para marinig kung saan siya nanggagaling at anong kalagayan niya, paano mo siya matutulungan? By nature, we are interested only with our own kingdom. Yun lang mahalaga. Ang aking sariling kaharian. My wants, my needs, my feelings. Ano ba gusto ko? Ano ba kailangan ko? Ano ba ang nararamdaman ko? Yun lang ang mahalaga. Pero mga kapatid, kung ikaw ay kinilos na ng Panginoon sa kaligtasan, ang sabi ng Biblia, John chapter 3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Except a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. So, yung kapanganakan muli, James 1:18, meron palang ginagawa sa atin yon. Ano ginagawa sa atin? Binibigyan tayo ng assurance and ng privilege na makapasok sa kanyang kaharian. Amen? Ano kasunod nun? Matthew 6. Seek ye first. What? The kingdom of God and His righteousness. All these things shall be added unto you. Napansin niyo yung connection? There was a time na ang mahalaga lang sa atin, nararamdaman ko, pananaw ko, gusto ko, kaharian ko. Pero sinira na ng Panginoon ang kaharian natin. Winasak niya na yun. Nang tinawag niya tayo from darkness to His marvelous light. Tayo ngayon ay nasasakupan ng bagong kaharian, ang kaharian ng ating Panginoon. And that's why we have the assurance that we shall be with Him forever because of the experience of the new birth, you see, to His kingdom. At dahil doon may bago ng disposisyon, hahanapin ko na ngayon ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Bakit na natin nasabing talagang yun yung connection? You go back to James. Bakit ba? Why is it very important for us to be quick to hear and what else? Slow to speak and bakit mahalaga yun? Sabi sa verse 20, for or because the wrath of man worketh not the righteousness of God. Amen? Ayun yun o. Seek ye first the kingdom of God through His of His own will be done in us. We became a new creature in Christ. Pinanganak tayo muli. Amen? Ano kasunod nun? Dahil pinanganak ka na muli sa kanyang kaharian, may mga pagbabago sa iyong pananaw, pagbabago sa iyong damdamin. Why? Because, ano sabi ng talata? Because for the wrath of man worketh not the righteousness of God. So ang intention is to magnify His kingship and His righteousness, you see. Yun na po ang
layunin. Aba, kung wala namang kaharian ng Diyos at kung wala namang katwiran ng Diyos at hindi naman totoo sa atin, natural lang na hanapin mo nila sarili mong kaharian. Wala namang kaharian ng Diyos. Hindi naman totoo sa iyo ang paghahari ng Diyos. Hindi naman totoo sa atin ang katwiran ng Diyos. Abay, by all means, sige, lumakad ka sa sarili mong kaharian at i-advance mo yung sarili mong katwiran. Pero pagka nagpakilala ka, pagka nagsabi tayo na tayo ay ipinanganak ng muli, aba, tayo po ay natatapos na sa ating paghahari, sa ating sariling mga buhay. Mula ngayon, hindi na tayo ang in control ng buhay natin. At mula ngayon, you are not allowed, you are not in the position to do what pleases you. If you don't have a relationship with this God, if you don't believe in this being the ultimate thing, His kingdom being the ultimate thing, if you don't embrace His grace in your life, if you don't believe in His call, it only makes sense to live selfishly, you see? At ba't nga ba hindi? Kung hindi ka naman naniniwala na pinaghaharian ka ng Diyos. Nakukuha nyo? Nasusundan nyo mga kapatid? Medyo merong doon, pagsasalungatan. Pagka sinasabi natin, ako ay pinanganak niya sa kanyang kaharian, hindi na ako nabubuhay. Ang buhay na kinabubuhay ko kay Kristo Jesus. Pero yung gusto mo pa rin, plano mo pa rin, gusto mo pa rin, kaharian mo pa rin, pangalan mo pa rin ang mahalaga. Aba magkalaban po yun. So that's the summary, you see, of the Christian life, of the Christian experience. You have been called now to commit yourself to God's plan, to God's will, to the end, to the purpose of God. So maging mabilis po tayo sa pakikinig. Huwag iusad ang sarili nating opinyon. Dahil palaging sa isang pangyayari may dalawang pananaw. Lumagay ka sa pinanggagalingan ng isa at baka pwede nang magkaroon ng talking point. Amen? Huwag itulak ang sarili nating tanaw dahil every time na ang tao na uupo sandali at binubulay-bulay, nagdududa na siya kung tama ang ipinaglalaban niya. Bakit? Mas klaro na, mas nakikita niya na ng maliwanag. Amen? Amen po ba? Kung sa kabugsuan ng ating pagkamakasarili at gusto nating ipagtanggol ang sariling pangalan, sariling katwiran, sarili. Kaya mo pumatay ng tao Pero kung mauupo ka at magtatanong, teka muna, is this God glorifying? Naluluwalhati ba ang Diyos dito? Sa ginagawa ko, sa iniisip ko. Ako ba ay lumalakad at nagsasalita na kung saan ang Diyos ang bida? Kung hindi, mag-isip-isip po tayo. Sapagkat ang puot daw ng tao, hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Hindi po pwedeng sabihin ng tao, ako'y lumalakad sa katwiran pero puot na puot ako sa kanya. Mamatay na sana siya. Naku po, kapatid, hindi mo alam ang iyong sinasabi. Oh my. There is such a thing as a Imago Dei, created in the image of God. Kahit sino pang tao yan, nilikha yan sa larawan ng ating Panginoong Diyos. Slow to speak. Maging makupad din daw sa pagsasalita. Why? Because the Bible says, in particular in 2 Corinthians chapter 5, we are being introduced, we are being our Christian life, our Christian walk is being described as that of an ambassador. You see? At ang isang embahador, hindi naman yan
ewan ko kung nanonood kayo, pero I used to watch yung mga proceedings sa United Nations. So mayroong desisyon na kailangan gagawin. Alam niyo ang ginagawa ng ambassador at ng mga kasama niya? Marami silang telepono. Bakit? Tatawag sila muna doon sa bansang kinakatawan nila at magtatanong, ano po bang gagawin nating pasya sa bagay na ito? Tayo po ba'y boboto ng no o tayo boboto ng yes? Wala siyang sariling pasya. Ang lahat ng gagaling sa pamahalaan niya. Well, mga kapatid, tayo ay embahador ng ating Panginoon. Ang bawat sasalitay natin, ang bawat lalabas sa labi natin, must represent God's will and God's plan and God's message and God's purpose and God's character and God's grace. Oh, mga kapatid. And finally, slow to anger. Pagdating daw sa galit, doon maging makupad. Kasi ang dami mong pwedeng gawin pagka nagagalit ka eh. Ang problema, pagka pinawalan mo na yan, hindi mo na yan mababawi. Ano man yung ginawa natin. Hindi na. Maraming mga nasisira na hindi na pwedeng buuin. Pagka nauna na ang galit. O tama, bidang-bida ka sa tanaw ng iba. Pero may mga sinira ka na eh. We do not reflect the mind of Christ if we continue with that kind of attitude. Minsan naman mapili tayo, di ba? Madali nating makalimutan ang 101 mabuting bagay na ginagawa ng isang tao dahil sa isang kudlit na mali na nagawa niya. Ayun po, delikado po yan. Mapanganib po yun, mga kapatid. Slow to anger, you see. Bakit ba tayo mabilis sa pagkagalit? Abay, pagka ang ating pangunahing concern ay sarili nating kaharian. Nagagalit ang magulang sa kanyang anak. Bakit? Kasi kung ano-ano ginagawa mo, napapahiya kami. Hindi siya nagagalit sa ano paman. Nagagalit siya dahil sa ginagawa ng anak na hindi nakakatulong sa image niya. Amen? Minsan pa nga, may mga anak na nakakatikim ng palo. O minsan ay bugbog pa nga eh. Bakit? Ang bugbog mo. Dali-dali niya, hindi mo pa pinasan. Bete ka muna. Kayo naman dugo na nanalitay ko sa bata na yun. Hindi kaya nung araw ganun din tayo. Hindi na lang natin nakakwento. Ayun ang problema po kapag ang ating kaharian ang nauuna, hindi ang kaharian ng Diyos. Madali tayo nagagalit. Hindi dahil sa ang pangalan ng Panginoon ako kompromiso, kundi dahil sa ating sarili. Hindi po yan gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Nagagalit ang asawa, lalaki sa kanya asawang babae, and vice versa. Bakit? Dahil kaya kita pinakasalan para masarap ang kain ang aking tanghalian. Tapos ngayon mag-asawa na tayo, bili ka lang ng bili ng mga dyan sa karinderya. Para ano pa yung mga budget na binibigay ko? Galit na galit tayo. Nakakalimutan natin mga kapatid na hindi kaya tayo ang sagot sa panalangin niya. Hindi kaya tayo ang pinagsama upang tayong humusto sa Kanya. Bakit mo hahanapan yung tao? Kayong ikaw pala ay sagot ng Diyos sa Kanyang mga kakulangan. Ikaw pala ang tagapuno, ikaw pala ang kalakasan. Naalala niyo si Eva, ang helpmeet, yung kahinaan ng niyadan, ang pupulong, ang aalalay, ang magsisilbing tukod ay ang babae. At ganun din ang babae, ang kahinaan ng babae, ang magsisilbing tagapuno ay ang lalaki. Pero pagka nagsimula ng ang sarili nila mga mahalaga, ito'y maaari nating makalimutan. Nakukuha ninyo mga kapatid? Meron po tayong responsibilidad. Hindi maisulong lang ang sarili nating kaisipan, maisulong lang ang sarili nating damdamin, ayos na. Hindi po. Naipagwawagi kaya natin ang pleasure ng ating Panginoon. Yun po ba ang pinakamahalaga sa atin?
Nakakatuwa pagka ang anak ay halimbawa ay hindi payapa, balisa hanggat hindi niya nakikita ang ngiti ng kanyang magulang. Tayo po kaya sa ating kaugnayan sa ating Panginoong Diyos, tama na ba na naibuhos ko lang, damdamin ko? Tapos lalapit tayo sa Diyos, hihingi tayo ng awat biyaya. Isa pong balinto ng bagay. Against Jesus suffered you. And who are we? Fools. Who are we? We used to be rebels. When we were without strength, when we were His enemies, He died for us. That's our situation. That's our condition, you see. But He suffered for us. And by the way, He suffered for us gladly. Who, for the joy that was set before Him, He endured the cross. For whom? For the rebel ones. For the ungrateful ones. Who, for the joy that was set before Him, endured the cross, despised the shame. Brethren, hindi sapat na tinitiis natin ang isa't isa. Mahalaga na may kagalakan sa ating puso na isalamin at ipakita na makapangyarihan ang kanyang biyaya kaysa sa aking sariling kalooban at kagustuhan. Na pwedeng pagwagian ng Diyos ang lahat ng iniisip ko na laban sa kanyang biyaya at sa kanyang kalooban. Na pwede pala niya akong baguhin para sa kanyang kalawalatian. And finally, brethren, nasabi po nung talata, paano ito lahat mangyayari? Nasabi po ng huling talata sa ating teksto, wherefore, lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls. Ano po ang gagawin natin? Sa James 2:2, yung parehong salita, yung filthiness doon sa James chapter 2 verse 2 ay pinatungkol sa maruming damit. Sa damit ng isang pulubi. Now, pagka inaral mo mabuti itong salita na ito, another interesting definition would come out. Ano yung definition na yon? Natatawa nga ako nung nabasa ko ito eh. Ang isa niyang definition, yung filthiness doon sa verse 21 ay earwax. Tutuli. Yun yung filthiness. Yung pala yung tatanggalin. Ano? Yung tutuli sa ating mga tainga. Kaya pala tayo nahihirapang pakinggan ang kanyang salita. Kaya pala tayo nahihirapang lumakad ayon sa salita. Sa kanyang salita, ala tayong kakayahang makinig. Nandito ka pero hindi ka nakikinig. Iba yung naririnig sa nakikinig. Yung naririnig mo lang yung audible voice. Yung nakikinig, may kakayakan ng puso na anuman yung tanggapin ko, gusto kong makitang sumalamin sa buhay. At yun yung kasunod na pag-aaral. Be ye doers of the word and not hearers only. Every time na pupunta ka dito, mag-in muli. Alisin ang mga spiritual na tutuli. Yung mga biases na meron tayo. Hindi sa akin yung salita na yan. Kapatid, kung nandito ka, may aplikasyon ng Diyos sa iyo galing sa kanyang mga salita. May we demonstrate this attitude, brethren. Dear Lord, whatever you say, no reservation, no exception,
Whatever you say, I will follow. And brethren, yun lang ang tanging hinihingi ng Diyos. Sasabihin mo, hindi ko kaya yan. Hindi ako ganyan. Madali akong magalit. Gusto kong gumaganti. Gusto kong kahit makakurot lang ng konti. Hindi pwedeng hindi. I used to tell my students, nung araw, ganun yung uri ng pag-iisip na mayroon ako. Kung mas malaki sa akin yung batang kaaway ko at inuumbag ako ang gagawin ko, yayakapin ko sa mahigpit na magigpit at kakatin ko yung tenga niya. Hindi ko na siya pawaman hanggang sa hindi ka na kaya. Hindi pwede kung makakagat lang, basta hindi pwede hindi. Umiiyak ka lang, dahil sasaktan ka, pang mahalaga na kakagat ako. Hindi ako ganun. But brethren, ang kailangan natin gagawin, whatever you say, dear God, I'm ready and willing to listen. And just like the man with the withered hand, and just like the dead Lazarus, alone with his word, is the engagement. Basta nandiyan ka lang, alam ko ka lang. Ngayon, sige po, mag-uusap ka sa akin. Ayoko na po. Ikaw yung hindi makatulog. Ikaw yung na-stress. Ikaw yung punong-puno na kakaitan ko. Makakita ko lang yung mukha ng tao na yun. Kainit na, sisira na ang araw ko. Sino nahihirapan? Tayo. Tapos sa dulo, tayo pala may kasalanan. Kaya tayong baguhin ng ating Panginoon. Kung ikaw ay nandito, kapatid, at hindi pa naranasan ang kanyang kapangyarihan ng kapanganakang muli, lumapit ka sa Diyos. Makapangyarihan siyang magligtas ng kahit sino. Makapangyarihan ng kanyang salita, makapangyarihan ng kanyang dugo. Kung hindi malinaw ang kanyang ebanghelyo sa iyo, lumapit ka sa kanya, buksan mo ang Biblia, magtanong ka kung kinakailangan. If this is already a matter of life and death, lahat gagawin mo para ito maunawaan. And that is precisely where you are right now. You will perish unless the Lord save you. Let's all stand up.